What's up mga kasignal? Welcome sa isa na namang video na sana makatulong sa trading journey mo. The world of trading is constantly changing. Dati wala pang online trading, walang mga online brokers or mobile apps like yung mga Binance, Bybit or XM naman kung sa Forex. Diba ngayon ang dami na? One example din na nag-evolve when it comes to trading are trading indicators. For example, yung RSI. Dati overbought or oversold lang for finding this support and resistance, diba? Then napansin ng mga experts na yung levels na yun, minsan hindi yun nasusunod. Hindi doon nagre-reverse yung market. There are other levels which can be considered as support or resistance. In a trending market, like for example, sa trending na mga market, a value ng RSI above 50 may mean it's a support. And pagpababa naman yung market, vice versa naman. Para mas maintindihan nyo, let's go sa chart. Yan. I have here BTC, Bitcoin, in 3 minutes. And nasa baba, mapapansin nyo yung RSI. So, ito yung overbought sa taas, oversold naman sa baba. If mapapansin nyo sa chart, like this trend from this low to this high, dyan, sa high na yan, pansinin nyo yung RSI, okay, oversold siya dito sa baba. But, as it goes up, yung mga nagiging support niya is 50, minsan bababa sa 50, tapos 50 na naman. So yun, hindi lang sa oversold or overbought ka tumitingin kung may mga reversal. Sometimes sabihin na nating overbought na dito, nasa 70 na, pero hindi naman siya bumaba. Bumaba siya ng konti, but kinontinue niya yung trend pataas. So bakit nabago ang tingin sa RSI? Dahil sa backtesting at mga live testing ng mga traders or ng mga experts. The question is, does your strategy need to evolve too? Well, not necessarily if you are 100% sure that it has made you a fortune. Diba? But I think you heard about continual improvement and how important it is in a system, sa trading system, even in a management system. I am not promising you that my strategy or indicator will make you rich. Ang trading naman hindi get rich quick na scheme. Hindi rin ito pagalingan or pataasan ng port, pataasan ng PNL. Take note, diba? Magkakaiba naman tayo ng mga social status, magkakaiba ng mga cash flows, therefore magkakaiba rin tayo ng mga position size or mga margin. Ang importante is nagtitrade ka para kumita at hindi makipagkompetensya. So much for that. Now, if you are objective enough to go through this with an open heart, open mind, then samahan nyo ako sa journey na to. I have here sa chart ko, let's go back dito, the topics which I have touched in my previous video. Our goal in trading is to make trading easier, but with the correct, true, and realistic reasons or narrative bakit gumalaw yung market ng ganun. Why the market has made such move, and not just pure guess or luck or hula. Speaking of making trades easier, yes, you can rely on bot or trading bot kung ayaw mo ng sakit ng ulo. Pero what if that bot, yung vendor na yun, did not fully disclose sa'yo kung paano siya gumagana? I am not against bot naman, but the mechanism should be fully disclosed and not just
yung papakita lang sa'yo yung mga PNL, win rate. Napakadaling sabihin ng mga yon. If you want a bot, I know someone who offers it. But don't use it because I know him or because it's efficient, mataas ang win rate. Use it because its behavior and strategy is being discussed to you in detail. Pati yung how to enter the trade. Paano siya nag-enter ng trade yung bot na yan. Alright? Send me a message sa Discord and I will invite you to his Discord server. It's not being marketed yet but who knows, maybe isa ka sa magiging early users nito. Nga pala, kung di mo pa na-apply sa chart mo yung indicator, the hybrid indicator, you can get the link by joining my Discord server in the description box below or sa profile ko dito sa YouTube. Reason kung bakit sa Discord pa at hindi na lang dito. Kasi I want to make sure na Pilipino ka. I want to make sure that you are Filipino and that you understand lahat ng ini-explain ko. I can't let others use this indicator without understanding it as it would be unfair and pointless. So before we dive into this indicator, let's discuss first yung mga few struggles ng mga iba't ibang strategies. So meron tayo ditong institutional mindset, which is yung ICT or Inner Circle Trader or SMC, Smart Money Concept. And meron namang retail mindset, yung mga patterns, indicators. Take note, some of these I used, some of these I am also using now, some I didn't bother to use. Okay, so you will know as we go along sa playlist na to. Now, I know there may be violent reactions but just bear with me. If you want naman, you can research it naman and check it sa Google if what I'm saying is true. Not only sa Google or mga studies that you know or books that nabasa mo. Let's go first sa liquidity. Liquidity naman is yung price kung saan madaling makabenta at makabili. So ano yung struggle doon? First is you won't know immediately when is it a stop hunt or a liquidity hunt or liquidity raid or kung tutuloy pa ba yung market. If you want to set alert naman, let's go sa chart. Itong mga blue lines na to, these are parang liquidity areas. Yan. So here, may liquidity dito. Hindi mo alam kung liquidity hunt lang yan and then tataas na yung market or tutuloy pa pababa. So yun yung struggle ng finding liquidities or entering on liquidities. Of course, meron ka ring ibang influence dyan bago mo i-enter yan. But I'm just saying, isa yun sa mga struggles ng mga liquidity hunters. If you want to set alert on that level, sometimes the market hits that level or price ng madaming beses katulad nito. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, this is 1 hour chart. How much more kung sa lower time frame ka nag-alert niyan? Sa level na yan, sa price na yan. So, medyo maingay. Now, if you want kung sa higher time frame ka lang mag-alert para hindi maingay or maraming alerts, once nag-alert naman siya ng unang beses, you still have to go down sa lower time frame for confirmation. And sometimes it takes hours to wait, like ito. 12 o'clock, magandang entry or bumaliktad na siya is alas 5 na ng hapon. So imagine. Another is if your strategy is to trade naman as an SMC or ICT trader, if your strategy is to trade within strict timing or specific time period or range, minsan nahuhuli ka dun sa mas magandang entries, yung maganda yung risk reward ratio, or minsan walang entries during that time na gusto mo mag-trade or yung trading hours mo na sinet. Alright? Next is fair value gap. So, ano ba ang fair value gap? Fair value gap is na-form kung may malaking movement ng market, may mga naiiwan na mga price range na kung saan walang orders, hindi nakuha yung orders nila.
Like for example, ito ang mga fair value gap or parang imbalance. Yung wick nito, tapos yung wick nitong susunod na kandila, may space, diba? Hindi nagtagpo. Hindi katulad ng mga ito, nagtagpo, yun. So, ang struggle naman yan, if you are getting your alerts there, is as you can see naman sa chart, ang dami ng FVG. Doon tayo sa recent. Or replay natin to. Sabi mo nandito pa lang. Didiscuss ko yung FVG sa mga susunod na mga videos. Alright? So, itong mga blue na to, yan yung mga imbalance. So, one downside is madaming FVG. Pag malaki yung impulse, kung pataas man or pababa. So, kung dyan ka kukuha, hindi mo alam kung ilang beses itatouch yan or kung mafe-feel ba yan, babalik pa dito bago tumaas. Yun yung struggle if you are entering on an FVG. I'm not saying na don't enter an FVG. It's included in my strategy actually. Okay? Sometimes rin yung FVG is hindi mo alam kung saan ka settle na time frame. Ito 1 hour to. Pag bumaba ka ng mas maliit na time frame, mas malaki yung impulse, ang daming FVG pa rin dyan. Lalabas yan dito. Yan, iba-ibang FVG. So it depends on the time frame na ginagamit mo for trading. And one more, imagine sa dami ng pairs or coins ng crypto and dito ka nag-a-alert sa mga FVG na yan. So sabihin mo pumili ka lang ng 20 coins at nag-a-alert siya ng madaming beses. Every hour or every 15 minutes or every 3 minutes kung nasa mas mababa ka pang time frame, ang labas nun FOMO na or fear of missing out or naingayan ka na or stressed ka na. So, isa yon sa mga struggles ng FVG or finding the right FVG. Let's go back dun sa next. Let's go dito sa MACD. Kasi naman dito sa retail mindset naman tayo. MACD, ano bang downside niya? If medyo matagal or hindi ka nabago sa trading, alam mo na ang MACD is not effective on sideways market or yung ranging lang, hindi yung trending. Even if you use it sa multi-time frame naman, it will be late. Say for example, nasa 1 hour tayo dito. Open natin yung MACD. Ito yung MACD. May green. Kung ang gamit mo yung mga crossing na yun, crossing ng MACD sa signal niya, MACD signal, o diba ang daming crossing yan, and sometimes it's late, and most often sa higher time frame late yun. Imagine mo dito pala nag-cross yung MACD, dito tumataas na siya, and you don't know, sometimes pagka-cross ng MACD hindi pala cross yan, bumaba pa, right? Or gusto mong i-short itong market na to during this time, kita mo yung crossing dito, so dito ka na maka-enter, so akala mo tutuloy-tuloy siya pababa, yung pala touch lang and then tumaas. So yun yung isa sa mga struggles ng using ng MACD. And MACD may be a lagging indicator. If you are using naman divergences ng MACD, sobrang dami rin ng divergences ng MACD. Hindi mo alam kung ano yung mag-play out, alin ang hindi. Divergence is kung sumasaliwa yung price sa indicator sa MACD. Pataas ang MACD, pababa ang price, divergence or convergence. So I will discuss that later on naman. We're just here for a quick rundown ng mga struggles ng mga iba't ibang mga style ng trading. Next is RSI naman. Let's go dito sa RSI na to. Total naka-open na yung RSI natin. This is my RSI. Papansin nyo yung RSI ko, I will discuss also this. The traditional use ng RSI kasi is yung overbought and oversold. And minsan hindi fina-follow yun. So the reason behind my RSI akong ganito is multi-level ito. Sometimes dun siya kukuha sa mga levels na yan na binaktest ko, parang key level. Dun siya kukuha ng mga, it can be a support or resistance. Confluence yan, katulad nito. Naging resistance ito itong dito sa price na to, and at that level ng RSI naging resistance siya pababa naman. So ang struggle doon in a normal RSI,
hindi mo siya makikita yung mga ganyang levels. In a normal RSI, kung ang tinitignan mo lang is overbought, oversold, minsan nafe-fake out ka doon, or madalas mafe-fake out ka, akala mo oversold na, kunyari to, overbought na siya dito sa taas, doon ka nag-start mag-short, yung pala tumaas pa yung market. And sometimes itong taas na to, luckily ito hindi niya tinagos yun. Minsan ito mas tataas pa to form a good divergence. Pababa ito pataas. So yun yung struggle ng RSI. Next, we go here sa patterns naman. So let's talk about yung mga head and shoulders, double top, double bottom. Struggle nun is there are a lot of patterns. May mga book pa nga na ginawa sa mga patterns, which kailangan mong i-familiarize yung sarili mo, or if not, i-memorize yung mga yun. Sobrang dami, but kung may time ka, then you can memorize it or make some notes. So isa lang yun sa mga struggles ng patterns trading. It can be an area of interest ng mga institutions din para ma-liquidate ka. Like retail trader ka nga, retail mindset. Like for example, ang akala mo is yung pattern ng ganito, double top is bearish. Okay, bearish. Pero ang ginawa ng mga institutions, kinain lang yun. Pinuntaan lang yun. Ang mindset nila dito, liquidity ito. Hindi to lahat ng stop loss ng mga nagsushort pababa. Kinain lang, umakyat lang. So yun yung struggle ng patterns trading. Well, I'm not saying na hindi siya effective ha. Let's go naman sa ano pa ibang mga patterns dito. Harmonics. No offense, but harmonics is good. No, if matagal ka ng trader at naaral mo na yung mga movement ng market, harmonics is good. But isa sa mga struggles ng harmonics is yung mga pattern niya can morph into another. Like yung butterfly, pwedeng mag-morph sa ibang pattern, like kung ano man yan, bat, kung ano mga ano. If you don't believe me naman, you can search it naman kahit sa Google. Mga disadvantages ng harmonics. Elliott waves. Elliott waves is good din naman, but sometimes the interpretation ng mga waves niya can be so subjective. Elliott waves. Let's go nga sa Google. Ayan, so merong wave 1, 2, 3, 4, 5. Pagbababa naman, i-maximize ko, sorry. Ayan, wave 1, 2, 3, 4, 5, A, B, C. Problem with that, it can be subjective. Kung nandito pa lang yung market, am I going to make this wave 2? Or part pa siya ng wave 1? And the struggle is, paano kung nag-iba ka ng time frame? Diba? Different time frame will show different patterns, different waves. So back to being subjective, yun yung ano niya, downside niya. Okay, so let's go back sa iba pa. Fibonacci. So ang struggle naman dyan is different levels tend to be sometimes respected or invalidated. Marami pang mga ibang mga gumagamit niyan na dun sila sa golden ratio pumapasok. But sometimes the whole golden ratio, ano ba yung mga golden ratio is nasa 38.2, 61.8, tsaka 50%. Yan yung mga golden ratio. Minsan tinatagos yung mga golden ratio na yan. Dito, i-ano natin, i-plot natin para mas clear. Ayan, 0.382, 0.5618, yung mga green na yan, yan yung golden ratio ng retracement ng fib. Sometimes, kunyari, gusto mong pumasok ng let's go sa chart para mas clear.
Kunyari pababa yung market tapos ang bias mo is going long, nandito na yung market. So nag-fib ka naman dito from this low, say, to this high. Golden ratio mo is 382.5618. Minsan tinatagos yung 618, pupunta pa sa 786. Or sometimes invalidated ka, pag bumalik dito, binasag pa yung low dito. Doon. So, yun yung mga struggle ng fib traders. Hanggang saan siya magbabounce dyan? Hanggang saan siya magre-retrace? Yan sa area na yan. Alright? So, marami pang ibang strategies. Hindi na natin iisa-isahin. Okay? Pero, come to think of it, si market ba or yung mga market makers ba, yung mga algorithm ba nila, sasabihin ba nila na kunyari, ngayon, gusto kong gumawa ng butterfly, gusto kong gumawa ng double bottom, double top, head and shoulders, etc. Or kaya naman, ngayon, pag nag-MACD cross, itataas ko na yung market or mamaya na lang sa susunod na cross. Do you think ganun ang algorithm nila? I highly doubt it. I guess nakuha ko to sa idea ni ICT. Nakuha ko tong idea kay ICT na yung nagpapagalaw ng market yung algorithm ng mga institutions, no? And then ikaw as retailer, kahit ano pang kalaki ang ilagay mong margin mo dyan, the price won't move too much as you would have wanted. So doon pa rin sa algorithm nila magbe-base, and they have huge capital, mga whales, no? So let's talk na about how the indicator alerts these hybrid bars by the signal trader. So gawin natin yung chart na dual. Delete ko tong RSI, then open natin tong mga indicators dito. This is 3 minutes sa kanan, and then 1 hour dito sa kaliwa. Open muna natin yung 3 minutes, which is, I think may prepare ako dito. Yun, indicator alerts. This indicator alerts when crossing dalawa, may lower time frame 3 minutes and below. If you want, I can adjust it sa 5 minutes. Just send your comments lang, or kung ginagamit mo na siya and you want 5 minutes, we can adjust it. Okay, so sa lower time frame, it alerts on either crossing on previous or second previous higher time frame high or low. So mapapansin nyo, move natin ito dito. Sa recent na lang tayo para hindi na tayo lumayo. Buksan natin yung 1 hour. Itong 1 hour na to, gawin nating daily para mas clear. Kasi nasa daily itong confluence ng 3 minutes na to. Ayan. Ang HTF na tinutukoy ko dyan is daily. Okay, I will be discussing that on a separate video, but just to have a quick for you to have a quick idea of the indicator. Say for example, daily. Ito yung high nung daily nung previous day. Yan. So, makikita mo sa 3 minutes may color blue doon. Yun yung sinet ko lang na default color. Sky blue. Okay? So, may alert siya doon pag tinagos niya yung previous daily high. Okay? Sa 3 minutes, ha? Sa lower time frame. At kung tinagos niya rin yung second previous daily high or low, kung ano man yan, kung nasa na siyang part na yan. So, ito, in this case, ayun, nag-cross siya doon. Ito yung daily kahapon, ito yung daily nung isang araw. Yung high niya nung krinos, doon siya nag-alert. Okay? But hindi yan basta alert, ha?
I have some confluences for that. So sinasabi ko lang kung paano nag-alert yung indicator na to. Next is on RSI key levels. Itong mga to. Ipapansin mo may mga vertical lines yung mga yan. Actually, mga alerts yan. Kaso, madaming alerts yan. Yung behavior nitong RSI nito kasama na dito sa indicator na to. Okay? RSI key levels. Like itong violet. Itong purple. RSI key levels, dyan siya nag-alert. Pag oversold or overbought or outside nitong range na to, makikita nyo yung 50 andito. Okay. Tapos ito yung higher than 50, lower half naman sa baba. May mga horizontal lines yung mga yan, mga key levels. Hindi siya mag-alert pag nasa gitna nandito. Okay. Which is to minimize yung ranging market, alerts during ranging market. Kasi a lot of times pag nandyan yan, walang movement halos. Next is may auto Fibonacci retracement, which alerts in 236 or 786 or 78.6%. Nakikita mo dyan sa chart, yan o, naka-auto fib siya. May fib retracement yan. 1 from low to high. Naka-auto fib yan. And it is based on TradingView built-in na auto fib, but I made some adjustments on it. Next is the MACD weakening. Itong mga orange na yan. Yung mga yan, orange. Nag-a-alert siya dyan sa mga orange na yan. So, I will discuss those. Kung bakit hindi siya nag-alert sa weakening na to. Dito siya nag-alert sa weakening na to. So, i-discuss ko yan sa mga future videos. But, the point is, ayaw mo ba nun na meron kang alerting system? And not just waiting sa chart kung pwede nang pumasok o hindi hanggang sa mapagod ka ng kakaantay, or nag-alert ka sa mga horizontal levels na maraming beses binabalikan. Like kunyari ganito, naglagay ka ng mga horizontal ray, lagyan mo ng alert. Ang alert mo is once per bar close, madaming beses binabalikan kahit once per bar close pa yan, or once per bar mas lalo, hindi pa na-close yung bar, or once per minute. Only once, okay, minsan lang, pero nag-alert dun, hindi pa entry, tapos hindi na ulit nag-alert, naiwan ka na. So ayun lang, yun yung sinasabi ko for this indicator, na eto yung mga main na mga reasons kung bakit siya nag-alert. Now sa higher time frame, same as the above naman, but the alert condition is merged into one alert pag mag-alert ka dyan. Para lang makita nyo, add alert. So, yun, HTF na hybrid bar. Then LTF, either fib or yung hybrid bars, or yung may MACD weak na hybrid bars. So, now, ka-signal, no? Ano ang reason mo behind making your own indicator? Why not choose or stick sa isang strategy, either institutional or retailer na mindset? So, mga reasons ko, una, mas convenient kung yung may indicator ka or yung indicator mo mababacktest sa charts kung tama ba yung mga binibigay niyang entries, no? Yung ipapakita niya agad kung yung bars na yon or yung candles na yon, kung saan yung possible entries, no? But of course, yung mga entries na yon should be based from market truth, kumbaga, mga based on the true reason, no?
kung mag-enter ka. Okay? Second is, I know na sobrang stressful yung laging nakatutok sa chart. Para mag-analyze or maglagay ng mga kung ano-anong mga drawings or let's say paano pa kung napakaraming coins or pairs yun yung minomonitor mo. Sabihin natin 30 yung watchlist mo. So there you go. Third is yung alerting mechanism ng indicator should be as close as possible sa dapat na entry mo. If you are using yung mga built-in na mga indicators ng TradingView, sometimes yung mga entries doon is malayo sa mga entries mo. Kung i-base mo sa mga MACD cross lang na ang dami-dami katulad yan, diyan ka nag-a-alert, hindi pa pala entry yun, so nasayang yung oras mo. Hindi lang nasayang, but it could cause a misanalysis or maling analysis sa market. Number 4, both institutions and retailers can become profitable sa kanya-kanya nilang mga style. Okay? So ako, why not find a compromise between the two? Diba? Kaya naisip ko, paano kung pinagsama ko sila in such a way that yung invalid entries ng mga retailers is because it's not yet the awaited level ng mga institutions. Like for example, dito na lang, wag na tayong lumayo. Sabihin mo you consider this a divergence. Ito. Divergence na yan dito. Ayan. Ito naman, MACD pataas. Bakit hindi dun yung entry? Kasi hindi pa dyan yung awaited na liquidity level ng mga institutions. Binaba pa nila, dito pa sila naglong. Alright? So, nagigets pa. On the other hand naman, to be able to capture and refine the entries ng mga institutions or whales, I thought na I should use a momentum in a lower time frame, which is ito nga, 3 minutes na to, mga momentum, pinaghalo-halong mga confluences ng momentum. Kasi alam naman natin yung mga whales, malalaki yung pera nila, kahit dito pa sila naglong siguro, kung yun na yung level nila, naglulong pa sila dyan, long, nagdi-DCA sila ng mga malalaking pera. Or yung algorithm nila, may mga long dito, long pababa ng pababa hanggang makuha dito, tapos saka tataas. Ginawa ko ito so that this indicator na pinaghalong mga ito, some may be lagging indicators. Gusto ko siyang maging leading indicator. Am I making sense? Teka, ka-signal. Namamangka ka sa dalawang ilog. Wow. I'd like to say na no. Namamangka ako sa dagat kung saan nag-meet yung dalawang ilog. Hindi hamak na there's plenty more fish in the sea. Boom. So, ayun. Like mo ulit tong video na to. At kung di ka pa nakasubscribe, please do. Sige na. Please. Pero kung ayaw mo, baka sa susunod na video, makapag-decide ka na. Okay? So, I am going to tackle the features of the hybrid indicator in details, each yung mga yon. So, see you sa mga next videos, ka-signal.